Sa bawat kabanatang natatapos, ito ay nag-iiwan ng marka para sa pagsisimula ng bagong yugtong magiging gabay para sa mga taong gustong sundan ang yapak ng mga nauna. Tuklasin natin ang istoryang ito kung paano ang kabanatang matagal nang natapos ay siyang magsisilbing ilaw muli ng mga mag-aaral para sa daang kanilang tatahakin upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Uy! Silang Dexter na! Hi! Hoy, alam niyo ba, tinanong ako ng guro namin kanina kung ano ba daw yung gusto kong maging paglaki ko. At sabi ko sa kanya gusto kong maging guro. Di ba, Sanchay? May, sigurado ka ba? Ang hirap-hirap kaya maging guro. Tignan mo nga siya, ang daming papel ginagawa nun eh. Kayo ba? Anong gusto niyo maging? Ako gusto ko maging guro. Di ba guro din yung, di ba guro din yung lola nyo? Oo. Gusto mo sumama ka sa amin? Dadaanan din namin si Lola doon. Pwede. Kayo? Sama kayo? Kayo, sama kayo? Sige, sige. Hali kayo. Tara. Oh, yan si Lola. Uy! Lola! Hi! Hi! Oh, mga apo. Hi, Lola. Magandang hapon po. Dami niyo naman pala. Mga kaklase po namin yan. Sige mga apo, umupo muna kayo. Maraming salamat po. Hoy, di ba, Imelda, may tanong ka kay Lola? Ano Oo nga nga, yun? Imelda. Hindi, si Dexter yun. Ako ba yun? Ah, sige ka. Ay, oo nga pala. La, di ba dati nung kabataan mo naging guro ka? Oo, apo. Ba't mo na itanong? Tatanong sana namin, Lola, kung kamusta yung karanasan mo nung panahon na yun. Kasi kanina, sa klase, tinanong kami ni teacher, sabi niya, ano daw gusto namin paglaki? Oo, mga apo. Ang dami ko talagang mga karanasan. Naalala ko nga noon. Hindi ko na matandaan kung ano ang saktong pakiramdam ang aking naramdaman noong araw na kami ay dineploy na. Basta, masaya ako sa araw na iyon at hindi lang ako kundi kaming lahat. Makikita mo talaga sa aming mga mukha ang kasiyahan at takot dahil wala pa kaming ideya kung ano ang maaari mangyari sa amin sa susunod na mga araw. Sa unang araw na napaka-fresh pa namin sa mga sumusunod na araw ay talagang makikita na sa amin ang pagod dahil napakaaga namin gumayak dahil malayo pa ang aming pupuntahan. Andun ang reklamo pero nawawala naman iyon lahat kapag kami ay nasa loob na ng silid-aralan. Naalala ko pa nga noon nga tuwing nag-aantay kami ng bus ay marami kaming mga realisasyon sa buhay na naiisip kung gaano kami kaswerte dahil malayo na ang aming narating. Ang walang katapusang pagrereklamo ay nandun pa rin subalit hindi naman ito nakasasagabal sa aming mga gawain. Magrereklamo pero hindi susuko. Walang katapusang pagod na ako o inaantok pa ako pero kinabukasan ay maaga pa rin pumapasok. Marami kaming natutuhan lalo na kung ano ba talaga ang realidad sa loob ng silid-aralan. Ang lahat na aming inspektasyon ay napalitan at natunaw ng kami ay nasa loob ng silid-aralan. Ang lakbay na iyon ay pumukaw sa amin na tunay ngang nasa tamang daan na kami. Talagang nakakapagod maging guro, subalit sobrang nakakagaan sa pakiramdam kapag alam mo ang iyong mga mag-aaral ay may matutuhan mula sa iyo. Kaya naman, sumasaludo ako sa inyo dahil gusto ninyong maging guro sa hinaharap. Hindi man maging madali ang daan na inyong tatahakin, ngunit alam kong kapag makarating na kayo sa inyong mga destinasyon, ay tiyak kong hindi ninyo pagsisisihan na ito ang pintong napili ninyong buksan. Magpatuloy na mangarap dahil marami pa kayong mga batang gagabayan para matupad ang kanilang mga pangarap. Ay, oras na pala. May pasok pa kami, Lola. Ay, oo nga pala lang. Mauna na kami, Lola. Bye, Lola. Ingat kayo, Bye Lola. po. Bye po, Lola. Sana may natutunan kayo. Alam la. Alam lang. Bye, Lola. Mag-iingat kayo. La, pagkatapos dyan, umuwi ka na ha. Una
ka namin.